Ang konsepto ng Wahdat al-Wujud ay isang pilosopiya na matatagpuan sa mga relihiyon ng Silangang Asya tulad ng Budismo, Taoismo at Confucianismo. Ang ibig sabihin ng Wahdat al-Wujud ay ang lahat ng umiiral at ang lumikha ay iisa, kaya't ang mga nilikha ay ang mismong lumikha. Naway patawarin ng Diyos ang kanilang sinasabi. Sa mga pilosopiyang ito, walang paniniwala sa isang lumikha hiwalay sa kanyang mga nilikha. Ibig sabihin, hiwalay sa kanyang mga nilikha ay ang pagiging independyente ng lumikha mula sa mga nilikha. Imbes naniniwala sila sa pag-iisa ng lumikha at ng nilikha. Ang lahat ng umiiral at ang lumikha ay iisa. Ang Wahdat al-Wujud ay nahahati sa dalawang grupo. Ang unang grupo, tulad ng mga Hindu, ay naniniwala na ang lumikha ay nananahan sa kanyang mga nilikha at ang iba pa ay mga pagpapakita at manifestasyon lamang ng Diyos. Para sa kanila, ang pag-iral ay isang mental na imahe at imahinasyon at walang iba kundi ang lumikha. Sa pagkakataong ito, ang paniniwalang ito ay kumalat sa ilang mga grupo ng Islam tulad ng ilang mga ekstremistang Sufi at kumalat din sa Kristyanismo at Hudaismo. Sa kasalukuyan, marami sa mga Hudyo ay naniniwala sa pagkakaisa ng pag-iral at si Einstein ay isa sa mga naniniwala sa paniniwalang ito. Iniisip niya na ang Diyos ay nananahan sa kanyang mga nilikha kaya hindi siya naniniwala sa quantum mechanics hanggang sa siya ay namatay dahil ang quantum mechanics ay nakabatay sa probabilidad. Paano nga ba ang Diyos ay nananahan sa kanyang mga nilikha kung ito ay hindi tiyak? Ang pag-iral nakabatay sa mga probabilidad ay dapat mayroong katiyakan sa mga desisyon at ito ang dahilan kung bakit sinabi niya ang kanyang sikat na pahayag na Diyos ay hindi naglalaro ng dice. Dahil ayon sa konsepto ng pagkakaisa ng pag-iral, kung Diyos ay nananahan sa kanyang mga nilikha, kaya mga nilikhang ito ay sumusunod sa ganap na katiyakan kung Einstein ay naniniwala sa batas ng mga propeta, na kung saan ang Diyos ay hiwalay mula sa kanyang mga nilikha at ang Diyos ay hindi nananahan sa kanyang mga nilikha. At ito ang ating paniniwala, ang paniniwala ng bawat Muslim. Kung si Einstein ay naniniwala sa paniniwalang ito, hindi sana siya nahulog sa ganitong kontradiksyon at mauunawaan niya na ang mga nilikha ay maaaring sumailalim sa iba't ibang katiyakan. At naintindihan niya na ang Diyos ay may kalooban at kapangyarihan at kung ano ang nais ng Diyos ay mangyayari. Ito ang ating paniniwala na natutunan natin mula sa pagtingin sa mga tekstong pangrelihiyon at sa pagtingin sa pisikal na mundo dahil pareho itong mula sa Diyos. Kaya wala tayong anumang problema sa mekanika ng quantum. Ngunit si Einstein ay may problema sa mekanika ng quantum dahil naniniwala siya sa pagkakaisa ng pag-iral. Ang pangalawang grupo ng mga tao na naniniwala sa pagkakaisa ng pag-iral ay ang mga Buddhists, Taoists at Confucians. Ang mga taong ito ay naniniwala sa pagkakaisa ng pag-iral sa kanilang atheistic na konsepto na walang pagkakaiba sa pagitan ng lumikha at nilikha. Kaya ang nilikha ay siya ring lumilikha. Para sa kanila, ang pisikal na mundo sa paligid natin ay ang tanging absoluto na halos walang Diyos sa mga relihiyong ito kundi ang materyal. Ang materya ay umiiral na mula pa noong simula sa kanila tulad ng mga ateista, ngunit iniuugnay nila sa materya ang isang uri ng kalooban. Naniniwala sila sa espiritu at ilang bagay tulad ng gantimpala at parusa. Kaya't tinatawag ko ang mga tagasunod ng mga relihiyong ito bilang mga tagasunod ng espiritual na ateismo. Ito ang pagkakaiba ng panteismo. At ang parehong grupo ay mula sa kawalan na hindi mapapakinabangan ng pananampalataya. Ang pangunahing doktrina na dinala ng lahat ng mga propeta ay na ang Diyos ay iisa, hiwalay sa kanyang mga nilikha at hindi nananahan sa kanila. Ngayon ipapakita natin ang ilang mga siyentipiko at lohikal na problema sa pilosopiya ng panteismo. Ang unang problema sa pilosopiya ng panteismo ay na ang pilosopiyang ito ay napipilitang maniwala sa kawalang hanggan ng materyal na mundo. Ang universo ay walang hanggan dahil ang pilosopiyang ito ay hindi gagana kung hindi ganoon. Kung ang universo ay hindi walang hanggan, dapat mayroong isang tagapaglikha na hiwalay dito na lumikha nito. Siyempre, alam nating lahat ngayon na ang ideya ng walang hanggang universo ay napunta na sa basurahan ng kasaysayan. Ang paksang ito ay natapos na sa agham. Mahigit 90 taon na ang nakalipas na napatunayan ng mga ebidensya.
Walang katapusang ebidensya ang universo ay may simula at lahat enerhiya at materya universo ay lumitaw isang sandali, 10 kapangyarihan, negatibong 34 segundo edad universo. Isang napakaliit sandali kung saan biglang lumitaw ang universo, loob bahagi, milyon-milyong bahagi, 1 segundo. At sa loob ng ilang segundo, ang laki nito ay naging mas malaki kaysa sa solar system. Ang universo ay biglang lumitaw at hindi ito walang hanggan. Kung ang universo sana ay walang hanggan, dapat sana ay patay na ito ngayon, ang tinatawag na heat death ng universo. At ito ay ayon sa tinatawag na ikalawang batas ng thermodynamics. Ang batas na ito ay hindi isang teorya. Ito ay nagsasaad na ang universo ay patungo sa kamatayan. Patungo sa pagkasira, patungo sa lamig. Sa isang tiyak na sandali, ayon sa batas na ito, ang buong universo ay titigil at aabot sa heat death. Kung ang universo ay walang hanggan, dapat sana ay patay na ito ngayon sa aspeto ng init. Idagdag pa rito ang pagkakaroon ng mga radioactive elements. Kung ang universo ay walang hanggan, dapat sana lahat ng radioactive elements ay naging stable elements na. Kung ang universo ay walang hanggan, tumigil na ang araw at tumigil na ang nuclear fusion energy sa loob nito. Kapag sinasabi nating may simula ang universo, sinisira nito ang filosofiya ng pantheism dahil kung wala pang universo. Paano lumitaw ang universo ay ang taong naniniwala ngayon sa pilosopiyang ito ay halos hindi pa nakapasok sa kasaysayan. Ang pangalawang issue ay ang Diyos para sa mga taong ito ay nananahan sa lahat ng bagay. Ano ang kahulugan ng pagsasagawa ng mga ritual upang makiisa sa universo para sa pagkakaisa sa walang hanggan? Sa Budismo, sinasabi nila na ang layunin ay maabot ang nirvana. Ano ang walang hanggan na ito na dapat mong makamit? At ito ay nananahan sa iyo. Sa Hinduismo, sinasabi nila na gusto kong maabot ang moksha, nirvana at walang hanggan. Ang walang hanggan ay nananahan sa iyo at ikaw ay nananahan dito, kaya ano ang halaga ng pagsamba? Ikaw ay nagsasagawa ng mga ritual. Ipinapakita nito ang lawak ng kontradiksyon sa pagitan ng likas na ugali na nangangailangan ng pagsamba, nangangailangan ng pagsasagawa ng mga ritual at paglapit sa Diyos at sa pagitan ng pilosopiya ng pagkakaisa ng pag-iral na hindi nangangailangan ng paggawa ng anumang bagay. Sa loob mo, may likas na pakiramdam na kailangan mong sumamba at lumapit sa Diyos. Ngunit ang pilosopiyang ito na pinaniniwalaan mo, ang pilosopiya ng pagkakaisa ng pag-iral ay walang kahulugan sa pagsamba. Wala itong layunin at hindi ka nito dinadala sa anumang bagay. Ang ikatlong issue ay ang mga pagkakamali at kasalanan ay bahagi ng Diyos sa kanilang pananaw. Ang Diyos sa kanila ay nananahan sa lahat ng bagay. Kaya ang Diyos ay ang pangangalunya, ang pagpatay at ang mismong kalikasan ng lahat ng bagay. Kaya bakit kailangan pang subukang alisin ang mga pagkakamali at kasalanan? Bakit ang mga tagasunod ng Budismo, Hinduismo, Taoismo at Confucianismo ay kabilang sa mga taong pinakamaingat na umiwas sa mga pagkakamali at kasalanan? Ginugugol nila ang mga taon sa mga liblib na lugar at mga malalayong lugar upang magsanay ng pag-iwas sa makamundong bagay. Walang dahilan para sa ganitong pag-iingat sa paggawa ng mabuti at pag-iwas sa mga kasamaan. Maliban sa tawag ng kalikasan, ang dalisay na tawag ng kalikasan na nakahalo sa laman at dugo ng bawat tao. Ngunit sa kasamaang palad, ang tawag ng kalikasan na ito ay hindi umaayon sa pilosopiya ng pagkakaisa ng pag-iral. Kaya makikita mo silang maingat na umiwas sa kasalanan at sa parehong oras sinasabi nila na ang kasalanan at lahat ng bagay ay pinapahintulutan ng Diyos. Kung ang pagkakaisa ng pag-iral ay tama, ang pangangalunya at pagpatay tulad ng idealismo. Ang ikaapat na issue ay ang pagkakaisa ng pag-iral na nagdulot ng relatibidad ng katotohanan. Kaya lahat ng relihiyon ay sumasamba sa Diyos na nananahan sa idolo at ribulto. Ang relatibidad ng katotohanan ay nagdadala ng kontradiksyon sa pag-iisip. Mag-focus sa susunod na pangungusap para maunawaan ang kontradiksyon sa paksang ito. Kapag sinabi nating lahat ng ipinapakita nito ang lawak ng pagkakasalungatan sa mga idolatriyang ito at ang idolatriya ng bansang ito at ang komplikasyon sa doktrina, agham at pag-iisip. Inirerekomenda ko ang aking aklat na Ang Espiritual na Ateismo sa link ng video. Sana ay nakinabang kayo mula sa episode na ito ng serye ng Peke na Agham. Paalam at sumainyo ang kapayapaan.